Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na ba'y suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa panang araw tayo ng simbang gabi, nobina sa mahal na Birhen Maria, tungo sa panganakan ng ating pong Isus Nazareno. Mga minamahal ko mga kapatid, itinatampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga ninuno ni Isus. Ilan sa kanila ay mga taong may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Inilarawan ng talaang ito ang pagpasok ni Isus sa kasaysayan ng tao. Siya ang rurok ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas nilang hinihintay. Kay Isus naging ganap ang kahulugan ng kasaysayang ito. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalabha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ilob mo ngayong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapunan ng mahal na Berhen. Ipagkaloob kaming sumampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sabi ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, pagsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli, matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mga ngahas lumapit sino man. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siya, marangal, at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal, at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal, at sasagana kailanman. Yang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal, at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan
ay wag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Ay siyang marangal at sasaganang kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Halina o karunungan, tagapag-ayos ng tanan, sa landas ng katimpian. Kami turo at gabayan, magdiwang na Emmanuel ay darating o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares at ang ama ni Isrom, at si Isrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab, si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth, si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon, na sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Huram, na siyang namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotham, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manasis, at si Manasis ang ama ni Amos, na ama naman ni Hoseas. Si Hoseas ang ama ni Jeconias,
at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliasar. Si Eliasar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Ngayon, pangalawang araw ng nobina sa Mahal na Birhen Maria sa paghahanda para sa kapanganakan ng ating Mesiyas na Pong Jesus Nazareno, ay atin pong ginugunita ang panahon ng pagdating ng Panginoon kung paano ito nagsimula. Kaya po, sa ating unang pagbasa, atin pong napakinggan kung paano nagsimula ang lahi ng ating Panginoon mula sa aklat ng Henesis, Kapitulo 49, versikulo 2 hanggang 10. At ipinagpatuloy sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, verso 1 hanggang 17, ang tinatawag na genealohiya o pinagmulan ng angkan at lahi ng ating Panginoon Hesus mula pa kay Haring David, kay Abraham at iba pa. May mga, kung inyo pong napansin, may mga pangalan na parang taga-ibang bansa. Totoo naman, dahil ito ay sa Middle East, kaya yung mga pangalan nila ay kaiba. Pero may mga pangalan na halos kilala natin, gaya ni David, Solomon, Abraham at iba pa, dahil ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Ito yung aking mga ninuno. Hindi siya nahiya kung ano yung klaseng ninuno niya. Hindi siya nahiya kay Abraham na kanyang pinaka-ninuno na ito ay pinalayas ang nabuntis na alipin. Hindi siya nahiya kay Haring David na kung saan ay napakalakas ito sa gera. Hindi siya nahiya kay Solomon na maraming babae sa kanyang buhay. Hindi rin siya nahiya na mayroong iba't ibang mga tao na kahit hindi kilala ay may kanya-kanyang kasaysayan. Ang ating Panginoon nagsabi, mga ninuno ko ito, mga angkan ko ito. Tanggap ng Panginoon ang lahat. Pero dapat po nating tingnan, mayroong 5 pangalan ng babae. Pag genealohiya, ito yung tinatawag sa mga Hebreo na it's mispaka. Ulitin ko po. It's mispaka. Pero dahil sa Griego, nagiging genealohiya, ganun din sa ating salita, genealohiya, ibig sabihin, mga talaan ng angkan ng ating Panginoon. Mayroong 5 babae. Ang una ay si Tamar, na hindi po Israelita, Kananaita yon. Pangalawa ay si Rahab, Kananaita din. Pagkatapos si Ruth, isang Moabita. Pagkatapos si Bathsheba, na asawa dati ni Oria, at siya ay isang Hittite. Ibig sabihin,
ang naiwan lang na tunay na Israelita ay ang mahal na Birhen Maria. At dito rin nakita natin na itong tinatawag nating Mishpaka o genealohiya, nakita natin na sinasabi mula kay Abraham hanggang kay San Jose. Dahil yun po ang linya ni Haring David. At tinitang natin upang ang isang Mesiyas ay maging opisyal na Mesiyas na tanggapin ng mga tao ay dapat sa linya ni Haring David. Kaya mula kay Abraham, Haring David, nandoon kaagad kay San Jose na mula sa linya ni Haring David. Kahit na mahirap lang siya na karpentero, may maharlika siya na linya. Ang ibig sabihin, natupad ng Panginoong Hesus ang pangako ng Diyos na mula sa lahi ni Haring David ay darating ang isang Mesiyas. Ito pong talaangkan o talaan ng mga angkan ng ating Panginoon ay nagtuturo sa atin una na ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin. At dahil sa dakilang pag-ibig, hindi po mapigil ang Diyos na siya maging bahagi ng ating kasaysayan. Pumasok siya ng ating kasaysayan kahit hindi siya tinatanggap. Pangalawa, kahit hindi siya tinanggap, itinuloy pa rin ang tunay na gawain ng ating Panginoon na tayo iligtas. Nag-alay ng kanyang buhay sa krus at namatay upang ipahayag niya ang Diyos hanggang mag-alay ng buhay at magpakasakit. Matubos lang tayo sa ating mga kasalanan. Yung gustong matubos ng ating Panginoon, pumalakpak ng malakas dahil gusto nating matubos sa ating Panginoon. Salamat sa pagsang-ayon ng mahal na Birhen Maria. Pangatlo, ang ating Panginoon ay dumating na. Yung unang Pasko, dumating na siya. Ngayon, pinaghandaan natin ang pag-alaala sa Pasko ng pagdating o kapanganakan ng ating Panginoon. At ito ang simbang gabi na magpaalaala sa atin kung paano ang mahal na Birhen Maria ay una sa lahat, hindi pa iniluwal ang ating Panginoon. Mula sa kanyang sinapupunan, iniluwal na sa kanyang puso. Ganon dapat tayo. Dalhin natin ang Diyos sa ating mga puso. Iluwal rin natin ang Diyos upang makilala ng iba. At ang ating pamasko sa ating kapwa ay ang pamasko, sumas sa inyo ang Diyos. Pakibati sa katabi mo, Merry Christmas. Sumas sa iyo ang Diyos. O yun, nakapagbigay na kayo ng regalo, ha? Diyos yung binigay ng regalo. Wala nang manghingi pa ng ibang regalo. Pinaka-importante na regalo sa Pasko ay ang ating Panginoong Diyos. Hindi po ba? Amen ba? Amen. Dahil ang Diyos ay siyang mahalaga. Wala pong katumbas na regalo liban sa ating Panginoong Diyos na sumasa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humiling tayo sa ating Diyos Ama, mga kapatid, ng pusong bukas sa kanyang karunungan. Habang ating hinintay ang pagdating ng kanyang anak, tayo'y dumadalangin. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa naming iyong simbahan, ang iyong karunungan at pag-ibig. Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Tinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama,
ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Panginoon naming Diyos, ginagabayan mo sa iyong karunungan ang sangnilikha. Halina at ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan, habang matigan naming hinintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manubos. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pupuspos ay napupunan ng mahal na Berhen Maria upang maglangtaw at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinalabikan ng mahal na birhing kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang malagayang araw ng kanyang pagsilang, kami nanabik at malanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbungi sa kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan
at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Roque ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na marigaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, magmasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Galing namin kami adjust sa lahat ng masama. Pagkaluban ng paipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangalawa kami katawan dugo ng Kristo sa buhay. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago muli sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi naman naming madalang yung kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, kakundangan sa pagkakatawang tao na iyong anak, ngayong aming ginoita ang kanyang ina, sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Pasalamatan po natin ang ating mga operers para sa simbang gabi na ito, ang LBN, Ladies of the Black Nazarene, at saka El Shaddai. Palakpakan po natin sila. Salamat din sa lahat ng mga dumadalaw ngayon sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Ito po si Brother Vince at saka si Roy Vince. At sa yung mga ating mga servers, ang ating pong mga lahat ng mga tumutulong sa atin na naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa iba't ibang social media platform o cross-posting sa iba't ibang paraan at tumutulong upang makatulong ang Quiapo Church sa ating kapwa na mga hirap at nangailangan. At sa lahat ng nagsusubaybay sa atin sa iba't ibang social media. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyong lahat. Plakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na laging nabuhos sa atin ng biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. It's mitpak o genealohiya. Ito yung pagpasok ng ating Panginoong Kristo sa kasaysayan natin upang tayo ay Kanya pong iligtas. Naway, buksan natin ang ating mga puso sa Kanya upang ang ating pamasko ay ang ating pagtanggap ng ating Panginoong Hesus sa ating mga puso. Ngayon na po ang pupasbas. Mangyari po lamang itas bagay, mga bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inagmas ang cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kilinganin ka na nagsusumamo sa makamta naman nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalal na may imahin, dasalan at mga bagay-bagay upang lalo silang magtiwala sa pong Hesus Nazareno. Sa pangitan ng benisyon ito, na may maalala ang pangako sa binyag, may ikaw tapat sa iyo at aming malulhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng ating pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exulis filii Hevi, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hoc lacrimarum vali. Ia ergo advocata nostra, elos tuos misericordis oculos, ad nos converti.
et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc extilium ostendi, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis pro Santa de Genetris, Otinio Christiano pro Lumen nobis, sea ventem. Oremus, omnipotencia per Dios, pe gloriosa Virgen Maria, Matres Maria Corpus et Alma, Otinium Filii, tui habeculum e pece mirat, Spiritus Santo cooperante preparaste, da ut coius combinationi litano, eius piantationi ab instantibus males, et a morte perpetual liberamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Plakpakan po natin ang mahal na Birhen Maria. Ay damina ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw nating tutupin, gigising at mananalangin. Tuwing sasabing ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiwa. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay lulusin. Patatapos nating panalangin sa labas ng simbahang makain. Makikita kape at kakanin, masarap na pagkagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiwa. Sapagkat si Kristo'y darating, upang